Alright, mega love shout out Mapsat. Nandito tayo ulit kay Attorney Enzo Recto. Balikan lang natin saglit. Mapsat, ito. Sikretong biyahe. Nasa China si Bastet. Turista o pinatatawag na? Diyos ko po. O, ito. Pakinggan natin si Attorney. Samantalang yung mga iba nagtatrabaho, yung ito iniiwan ng Davao na namang problema pa din sa nangyari sa Lindol, mga kapsat. Diyos ko po, yan ang mayor nyo. Diyos ko po, Lord Rudy. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Okay, pasok, Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ayan mga kabunyog, ito si Baste Ayan nakita niyo sa picture. Nakita si Baste na ispatan. Sabi sa Abante ang source dito ay Abante, na ispatan si Baste Duterte sa isang immigration line sa China. Yan mga kabunyog ang source po niyan ay Abante. Tayo po hindi po tayo nagpi-fake news. Yan mukhang sunod-sunod ang mga activities ng mga pro Duterte na nakakonek sa China. Mga kabunyog, mga kababayan. Nung isang araw, si Alan Peter Cayetano, special na guest doon sa event ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nandun yung Chinese Ambassador, ang ang isa sa mga guests doon, si Alan Peter Cayetano. Talagang doon makikita mo na si Alan ay tuta ng China. Naman. Alam naman natin itong mga Duterte talagang ang loyalty nito nasa China . Kaya lalo pa ngayon na kaliwat kanan ang problema ng mga pro Duterte, itong China nagpapakita ng kanilang suporta dito sa kampo ng Duterte. Sa isang banda rin, ang kampo rin ng Duterte ay nagpapakita rin ng kanilang loyalty sa China. Tulad ngayon, tingnan nyo si Baste. Hindi natin alam kung anong sadya niya doon sa China, pero si Baste kasi ngayon, hindi naman yan ordinaryong mayor na lang ng Davao City. Si Baste yung pinili ng kanilang grupo na manguna doon sa mga pro Duterte, yung binuo nilang Rage Coalition. Itong Rage Coalition, ang binuong koalisyon ng lahat ng mga organizations na pro Duterte. Ito ay inihahanda nila para sa pagtakbo daw ni Sara, kung makatakbo si Sara sa 2028. At kung hindi man makatakbo si Sara, sabi nila Mike Defensor, ang tinutulak nila na pamalit ay itong si Baste Duterte. At nitong mga susunod na mga araw, maraming kakaharapin na mga pagsubok ang pwersa ng Duterte. Magsisimula na ang pre-trial sa impeachment ni Sara sa June 18. Ang trial mismo ay sa July 6. Si Digong naman, si Duterte sa ICC, November 30. At pwedeng sa susunod na taon, 2027, ay filing na ng candidacies. Kaya malamang, ano kayang sadya ni Baste sa China? Ano kayang sadya? Baka pinatawag ng matataas na opisyal ng China, no? Baka pinatawag, pag-uusapan na kung anong mga plano. Kasi sa ngayon talaga, grabe ang kinakaharap ng kampo ng Duterte. Tulad niyan, na nandyan yung posibilidad na hindi na makatakbo si Sara sa 2028. Dahil kung makonvict siya dito sa impeachment, kasama na niyan perpetual disqualification from holding public office. Tapos, ay siyempre, mukhang ang napipisil ng mga pro Duterte na papalit kay Sara kung hindi ito makatakbo ay si Baste. Inanunsyo mismo yan ni
ni Mike Defensor, yung isa sa mga main organizers or conveners ng Rage Coalition. At kahit pa matuloy si Sara Duterte sa 2028, kung hindi ito ma-convict at ma-perpetually disqualify from holding public office, si Baste pa rin ang inaasahan nilang parang magiging campaign manager ng mga pro-Duterte. Kaya malaki ang magiging papel ni Baste. At kung hindi makatakbo si Sara, siya ang tinutulak na posibleng alternate o pampalit. Kaya ano kayang sadya ni Baste sa China? Kakausapin ba siya ng maamo nilang mga opisyal ng China? Hindi naman inanunsyo ni Baste kung ano ang sadya niya sa pagpunta sa China, pero mukhang napaka-importante ng pagpunta niya doon. Kasi grabe ang nangyari sa Davao, sa Mindanao. Siyempre, ang grabing tinamaan ang Sarangani, ang Gensan. Pero halos ang Davao, tinamaan din itong mapaminsalang lindol na 7.8 sa Richter scale. Pero aalis si Baste kahit na may naganap na malakas na lindol sa Mindanao, aalis siya, pupunta ng China. Yun, nakita dyan sa picture, naispatan sa immigration ng China. Ibig sabihin, napaka-importante ng lakad niya. Napaka-importante. Ano kayang lakad niya? May kaugnayan ba sa politika ng Pilipinas? Walang nagsasabi, wala namang announcement si Baste. Pero nakita kasi, napicturan siya. At ito'y galing sa Abante. Si Cayetano rin, nagsalita rin doon sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Siguro, inimbitahan siya ng mga Filipino-Chinese para mag-update sa kanila tungkol sa takbo ng politika. Kaya talagang ang China at ang mga galamay nila dito sa Pilipinas ay Duterte pa rin talaga ang minamanok nila. Ganon din ang kampo ng Duterte. Umaasa sila sa suporta ng China. Kaya sa totoo lang, dapat mag-isip-isip tayong mamamayang Pilipino. Gusto ba nating makabalik uli ang pangingibabaw ng China sa politika at ekonomiya ng Pilipinas? Kasi yan ang nangyari nung panahon ni Digong. Nung si Digong ang presidente ng bansa, nag-pivot tayo papunta sa China. At alam naman natin kung ano ang nangyari sa bansa nang nasa ilalim tayo ng control ng China. So, ngayon, dahil hindi na kontrolado ng China ang Pilipinas, kasi ang administrasyon ngayon ay hindi sa China ang pinapaboran, at ang China gustong makabalik ang kontrol nila. At ganun din ang kampo ng Duterte, umaasa sila na para manalo sila sa 2028, ay kailangan nila ang suporta ng China. Kaya mukhang nagiging madalas ang mga pag-uusap ng China at ng mga pro-Duterte. At ito nga pagpunta ni Duterte sa China, hindi natin alam ano bang sadya niyan. Mukhang napaka-importante kasi kailangang iwanan niya ang Davao, Mindanao, sa panahon na sinalanta ito ng matinding lindol. Ibig sabihin, napaka-importante. Ano ba yan? Kusang pagpunta niya doon o pinatawag siya ng China? Walang anunsyo si Baste, pero hindi PK ang picture na yan. Yan ay lumabas mismo sa Abante, ang dyaryo ng Billionaire News Channel. Kaya alamin natin na lang kung anong magiging reaksyon ni Baste sa paglabas ng ng picture niya na yan. Okay. So mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Magandang araw ulit sa inyo. Salamat, attorney. Alright. Bunyog! Ako, walang sekretong biyahe. Malalaman at malalaman. Ako po, alam niyo naman, basta mga garapata, sigurado yun, kakapit yan sa China. Kaya tinawag silang maka-China, di ba? Diyos ko po. Gawin nga na lang, probinsya ng China ang Pilipinas. Ay, Diyos ko po. O siya, mag-second to the last topic. Putan nga natin si attorney, Attorney Claire. Naka-live yata si attorney Claire.